Yes, sir. Sanay po ako sa ospital. Sa simula ng pelikula, ipinakikilala si Audrey, isang nurse na dumaranas ng pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay dahil sa mga problemang kinakaharap ng kanyang pamilya. Sa usaping pag-ibig naman, nagkaroon si Audrey ng nobyong pabigat at di siya pinalad kay Richard na palaging nakaasa sa kanya sa lahat ng bagay. Tuwing sila'y nag-aaway, lagi siyang inaaya ni Richard na tikman ang kanyang tahong bilang paraan ng pagkakasundo. At kahit sa mismong pinagtatrabahuhan ni Audrey ay ginagawa niya ito. Ayaw nitong gumastos para sa hotel at walang pag-aalinlangang ginagawa ang gusto niya kahit pa sa loob ng ambulansya ng ospital. Di nagtagal nalaman ito ng management kaya agad na natanggal si Audrey sa trabaho. Sinubukan niyang mag-apply sa ibang bansa pero lalo siyang nalugmok ng mascam ng peking agency na nangako ng trabaho sa Amerika at nakuha ang karamihan ng kanyang ipon. Isang araw inalok si Audrey ng trabaho ni Dr. Stan, isang kilalang doktor, upang alagaan ang kanyang paralisadong asawa. Matapos ang interview, agad naman siyang natanggap at nagsimulang magtrabaho sa bahay ng doktor. Sa unang araw ng trabaho ni Audrey, masungit siyang tinanggihan ni Demi, ang asawa ni Stan. Galit itong nag-utos na umalis siya at huwag nang bumalik. Ngunit dumating si Stan at ipinaliwanag na si Audrey ang kanilang bagong nurse. Sa kabila ng hindi komportableng sitwasyon, buong tapang na humingi si Audrey ng paunang bayad sa kanyang amo dahil kailangan niya ng pera para maipadala sa kanyang tita. Isang hapon, aksidenteng napadaan si Audrey sa harap ng nakabukas na kwarto ng mag-asawa at nasaksihan ang kanilang matinding sagupaan sa kama. Dahil sa nakita, hindi niya napigilan ang sarili at nakaramdam ng matinding pagnanasa. Agad siyang nagtungo sa kusina upang tuparin ang kanyang mga pantasya habang dinig pa rin niya ang mga pumapalakpak na tunog mula sa itaas na kwarto. Matapos ang ilang araw ng pagtatrabaho, unti-unting natanggap ni Demi ang presensya ni Audrey sa kanilang bahay. Ibinahagi pa niya ang kanyang mga naging karanasan at pinayuhan si Audrey na patuloy na lumaban sa hamon ng buhay. Isang mainit na araw habang kumakain, ikinuwento ni Audrey kay Richard kung paano inaalagaan ni Dr. Stan ang kanyang asawa. Sa halip na pahalagahan ang kwento, nagalit si Richard at inakusahan siyang may gusto siya sa kanyang amo. Naiinis at sinabihan siyang isip bata ni Audrey at sinabing kahit 3 taon na silang magkasama, hindi pa rin niya alam kung paano siya alagaan at inis na umalis. Lumipas ang mga buwan, patuloy na inalagaan ni Stan ang kanyang asawa sa napakaromantikong paraan, kaya nagsimulang magselos si Audrey. Isang gabi, niyaya siya ni Demi na uminom at ikinuwento ang love story nila. Inamin ni Demi na minsan siyang nagtaksil dahil hindi siya kayang kontrolin ni Stan. Pero swerte siya dahil mahal pa rin siya nito ng buo kahit nalaman ang kanyang pagtataksil. Nang marinig ang kwento, lalong lumalim ang interes ni Audrey kay Stan at nagkaroon siya ng pagnanais na makuha ito. Dahil sa sobrang nainom, inalalayan niya si Demi patungo sa kwarto upang magpahinga. Ilang sandali pa, dumating si Stan na lasing at di na makatayo, kaya tinulungan siya ni Audrey at inihatid sa sofa. At dahil sa lihim na pagnanasa kay Stan, sinamantala ni Audrey ang pagkakataon. At habang mahimbing ang tulog ng doktor, hinubad niya ang kanyang pangibaba at ginabayan ang kamay nito na parang tinutugtog ang F chord sa gitara. Sarap! Kinabukasan, nagulat si Audrey nang makitang nasa kanyang kwarto si Stan. Pagkasara ng pinto, dahan-dahan siyang nilapitan ni Stan at ginawa ang nais niya, ngunit naging napakabilis ng pangyayari at agad siyang umalis. Dahil sa matinding pagkabitin, bumalik si Audrey kay Richard at walang sabi-sabing nagsagupaan sila upang maibsan ang pananabik na dulot ni Stan. Ngunit pagkatapos, matapang niyang tinapos ang kanilang relasyon dahil pakiramdam niya'y pabigat na si Richard sa kanyang buhay. Hindi matanggap ni Richard ang hiwalayan, kaya sinubukan niyang makipag-ayos sa bahay ni Audrey. Ngunit pinalaya siya ng tiyahin nito at sinabihang huwag nang bumalik. Nagsumamo si Audrey kay Stan para sa tulong at sa pagpayag ni Demi, pinahintulutan siyang manatili sa kanilang bahay. Dahil nanirahan na si Audrey sa kanilang bahay, nagpatuloy ang kanyang lihim na relasyon kay Stan. Palihim na tinitikman ni Stan ang masarap niyang tahong tuwing natutulog si Demi. Habang lumilipas ang panahon, napansin ni Demi ang pagbabago. Unti-unting nabawasan ang atensyon ni Stan sa kanya, hindi na tulad ng dati. Dahil dito, nagsimula silang magtalo kahit sa maliliit na bagay. Isang gabi habang natutulog si Demi, nagtagpo sina Audrey at Stan sa hagdan. At palihim na nagsagupaan, nagising si Demi at gumapang pala
palabas ng silid, tinatawag si Stan na agad dumating upang tulungan siyang makabalik sa kama. Isang araw, dumating ang dating nurse ni Demi at tinanong si Audrey kung siya ba ang bagong nurse. Ibinunyag ng babae na si Stan ay isang hipokrito at masamang tao. Sinabi din niyang tinikman ni Stan ang tahong nito nang walang pahintulot niya. Nalito si Audrey sa revelasyong iyon, ngunit pinili niyang baliwalain ang mga sinabi ng babae. Di nagtagal, pinuntahan ni Richard si Audrey at inabutan siya sa gate, pilit nakikiusap na magbalikan sila. Ngunit dumating si Stan at agad tumawag ng gwardya upang palayasin si Richard. Isang mainit na araw, hindi nakapagpigil sina Stan at Audrey at nagsagupaan sila sa kusina. Ngunit naabutan sila ni Demi na nagalit ng husto. Upang pigilan siya, agad siyang tinurukan ni Stan ng gamot, kaya nawalan siya ng malay. Ang eksenang nasaksihan ni Audrey ay nagdulot sa kanya ng matinding takot at pagkabalisa. Sa paglipas ng oras, napansin niya ang isang gamot na hindi dapat iniinom ni Demi. At sa kanyang pag-iimbestiga, natuklasan niya ang nakakagulat na katotohanan. Si Stan ang dahilan kung bakit tila naging mahina at paralisado si Demi. Hindi ito dulot ng natural na sakit, kundi ng unti-unting epekto ng mga gamot na palihim na ibinibigay ni Stan sa kanyang asawa. At ang revelasyong ito ang naglantad sa lahat ng madilim na lihim ni Stan. Plano ni Audrey na iligtas si Demi sa pamamagitan ng palihim na paghingi ng tulong sa labas. Ngunit bago pa siya makarating sa gate, naharang siya ni Stan na agad siyang sinaktan at pilit ibinalik sa loob ng bahay. Habang nasa labas ng gate, natanaw ni Richard ang nangyayari sa loob ng bahay at agad siyang kinutuban na may masamang ginagawa si Stan. Hindi nagdalawang isip si Richard at mabilis na umakyat sa gate upang makapasok sa loob. Nakita niyang hawak ni Stan ang isang gamot na tila ipapainom kay Audrey. Sa galit at pag-aalala, agad siyang sumugod upang pigilan si Stan. Napunta ang dalawa sa matinding sagupaan. Gayunpaman nagkaroon ng upper hand si Stan dahil armado siya ng baril. At sa isang iglap, binaril niya si Richard at tinamaan ito sa hita. Hindi na malayan ni Stan na nagkamalay na si Demi at sa kabila ng kanyang panghihina, pilit niyang nilakasan ang loob upang kumilos. Sa isang iglap, ginamit niya ang natitira niyang lakas at mabilis na kumilos. Sa galit at determinasyong protektahan si Audrey at parusahan si Stan, buong puwersa niyang itinulak ito pababa ng hagdan dahilan para mawalan ito ng malay. Sa huling bahagi ng pelikula, makikita si Demi na nasa isang ospital, unti-unting bumubuti ang kanyang kalagayan habang sumasailalim sa gamutan at rehabilitasyon. Bagaman mahina pa rin ang kanyang katawan, kapansin-pansin ang pagbuti ng kanyang kondisyon kumpara noon. Sa pagkakataong ito, nagkapatawaran silang dalawa ni Audrey at taos-pusong humingi ng tawad sa isa't isa. Samantala, si Stan ay makikitang nakahiga sa ospital, nakaposas at paralisado dahil sa spinal injury mula sa pagkakahulog. Samantala, sina Audrey at Richard ay nag-usap tungkol sa kanilang relasyon at nagkasundong ayusin muna ang kani-kanilang buhay bago muling magsama ulit. At dito na nagwawakas ang ating kwento. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagsubaybay. Huwag kalimutang mag-like at i-share ang video sa mga kakilala nyo. Hanggang sa susunod na lang na kwento, kita-kits!